Napapansin nyo rin ba, merong mga insecure na leader na gumagamit ng labels to put down other people, especially their team members. Ito yung mga labels na ginagamit nila. Yung una ay palatanong. Ayaw nila sa mga empleyado na tanong ng tanong because nahihirapan silang sagutin. Lumalabas tuloy ay hindi sila marunong magpaliwanag and they don't like that kind of vulnerability. Ayaw din nila sa bida-bida o pabibo. Yan ang tawag nila sa mga mahilig mag-suggest. Bakit? Kasi yung mga suggestions, kadalasan, nangangailangan ng mga changes at ayaw nila nang lumalabas sa kanilang comfort zone. Ayaw din ng mga insecure leader sa mga paladesisyon. Yan naman ang term na ginagamit nila para dun sa mga tao na mahilig mag-take ng initiative. Bakit? Kasi pakiramdam nila, ninanakawan sila ng eksena, nababawasan yung kanilang sense of control. Epal naman ang tawag nila sa mga mahuhusay. Bakit? Dahil natatakot sila mapag-iwanan o malampasan ng sarili nilang team members. Kontrabida naman or pasaway ang tawag nila sa mga nagcha-challenge ng kanilang mga desisyon. Bakit? Kasi imbis na tignan nila ito bilang healthy discourse, iniisip nila, personal attack ito, no? At kawalan ng respeto sa kanilang otoridad. Hindi dapat ganun eh. Bakit? Ang epekto nito na didiminish yung mga tao, no? It's their way of justifying to themselves na magaling naman akong leader eh. Palpak lang talaga yung mga tao ko. Eh di wow. Great leaders don't do this. Great leaders take accountability. Great leaders know their strengths, but they also acknowledge what they don't know. So as a result, great leaders aren't afraid of questions, challenges, or new ideas. They celebrate initiatives. They take pride in seeing their people grow. And they're always willing to help those who are struggling. Dahil ang tunay na mahusay na leader, hindi natatakot sa greatness ng iba. They're confident yet humble, but most importantly, they are empowering. Sana ganito tayong lahat.